Hi mga ka-interview, alam nyo ba, may nangyari sa akin na sobrang nakakagulat. Diba kasi pang-6 or 6 loan ko na, approve pa rin kahit may late payment ako dati. Seryoso to mga ka-interview ha. Akala ko kasi, after ko na ma-delay noon, goodbye offer na talaga. Pero hindi pala, na-approve ulit ako agad. So kung gusto nyong malaman nga, paano nangyari to? Ano ang mga ginawa ko at mga tips para hindi ma-block kahit minsan o delay ka sa pagbabayad? Panoorin niyo to hanggang dulo. So promise mga ka-interview, sobrang useful to. Lalo na kung mahilig ka rin mag-installment or yung mga pautangan online or online loans. Pero teka lang mga ka-interview ha. Ngayon dahil tag-ulan na at uso ang brownout, minsan inaabot ng 1 to 3 days, kailangan mo ng Orasure OL100 Pro power bank na may 100,000 mAh. Super laki ng capacity, kaya kahit ilan ang i-charge mo dito, kayang-kaya at mabilis din ito mag-charge ha ng mga gadgets, mga rechargeable na electric fan, at maging mga flashlight. So perfect na perfect nga ito ngayong tag-ulan na laging nagba-burn out. Ito ay kaya niya 1 to 3 days, kayang-kaya, pwede pang mas mahigit sa 3 araw. Depende syempre sa mga i-charge natin. So marami siyang port na pwedeng pag-charge-an. Perfect na perfect ito ngayong tag-ulan. Sunod-sunod na naman yung mga bagyo, kaya kailangan nyo to mga miba. So yung loan na tinutukoy ko ay galing sa GCash G Loan. Yung feature sa GCash app kung saan pwede kang umutang ng up to 125,000 pesos depende sa limit mo. So sa case ko kasi, ayan, makikita nyo dito nga sa screen na may loan offer ako up to 55,000 pesos pero availed loan na ako ha, or nakapag-loan na ako. So ibig sabihin kasi, kahit may active pa akong loan pero nag-a-approve pa rin sila ng bago. So paano nga ba ito nangyari, di ba? Yung kahit late payment ako dati, nakakautang pa rin. Ganito kasi yan mga ka-interview, yung nangyari nga sa akin. Last loan ko na, dapat ang due date ko ay September 19, pero nakabayad ako parang nasa 2 or 4 days late. Medyo kinabahan talaga ako kasi syempre, di ba, alam nyo naman or alam naman natin na kadalasan sa mga loan apps, pag na-late ka sa pagbabayad ng iyong utang, wala ka ng next offer or minsan ibablock ka nila or wala na silang i-offer sa'yo na loans. Pero after few weeks mga ka-interview, nagulat ako kasi lumabas ulit yung offer nga sa GCash kahit may late payment nga ako. So naisip ko, teka, may tinitingnan pa pala sila bukod sa delay. So doon ko sinimulan na alamin kung bakit ako na-approve, di ba? Na-approve ulit kahit may late record ako. So basically kasi si GCash or yung GCash G Loan ay loan product nga na handled by Fuse Lending Inc. or partner ni GCash. Or may interest rate na around 2.49% per month, payable in 6 months up to 12 months. So kayo lang din naman yung mamimili kung ilang buwan nyo gustong bayaran. So every month fixed payment ito, kaya madali lang talaga i-budget. So sa loan ko around 1,532.53 monthly payment. So makikita mo rin sa payment schedule na habang tumatagal, bumababa ang interest at tumataas ang principal. So ibig sabihin, mas malaking parte ng binabayad mo ay napupunta nga sa utang mo mismo, hindi sa kung ano-anong mga fees. Mas maganda talaga kung consistent kang magbayad on time or nagbabayad ka on or before yung due date mo. Iwas din tayo sa mga late payment fees or yung mga charges niya, di ba? Kapag nag-past due yung ating loan. Yung mga ginagawa ko kung bakit siguro kahit may late ako dati pero approve pa rin ako, nakakautang pa rin ako sa GCash G Loan. Ang tip number 1 ay dapat lang na panatilihin natin or panatilihin ang activity mo sa GCash. Gamitin mo si GCash hindi lang pang loan or dapat gamitin din natin mag-send ng pera, mag-load, pagbayad ng bills, di ba? So lahat yan nakakatulong kasi para tumaas ang activity score mo. Ang number 2, kung malate ka man, bawi ka agad. Huwag mong hayaang umabot ng matagal. Kung 2 days ka na late or 4 days or 5 days, bayaran mo agad. So mas okay pa yon kaysa yung on time ka dati na nagbabayad nga dun sa yung utang pero biglang hindi ka nagbabayad ng buo. So, ang tip number 3, mga ka-review, ay huwag nating i-max out ang offer. So, kung mapapansin niyo sa akin, halimbawa nga, may offer akong 55,000 pesos, pero hindi ko kinuha ng buo. Kunin mo lang kung ano yung kaya mong bayaran monthly. At makikita din kasi sa system na responsible borrower ka. At ang tip number 4 nga natin, ay dapat verified yung GCash account yung mga ka-review. Fully verified dapat nga, may valid ID ka, syempre may selfie at updated information mo, mas mataas ang chance na ma-approve pag legit at active user ka.
Ang tip number 5 natin ay mag-build tayo ng trust sa Fuse Lending. So kapag kasi consistent ka nga na magbabayad, nagkakaroon ka ng positive record at kahit may isang delay ka man, dalawa, ayan, napapatawad pa rin nila basta maayos overall ang history score mo. At alam nyo ba na pag malapit ang due date mo, si GCash G-Loan mismo yung magre-remind, due in 6 days or pay now. So diretso kang makakabayad gamit yung wallet balance mo. So real time pa diba and update. So yun din yung maganda dito sa GCash ha. Walang wholesale, walang manual confirmation, at ang isa pa, once paid ka na, minsan after ilang araw, bumabalik ulit ang offer. So the more responsible ka, mas mabilis ang reloan process. At alam nyo ba, kung may utang ka, tas malapit ka nang matapos doon sa loan mo, tas gusto mong umutang kahit meron ka pang binabayaran na utang mo, naaprubahan pa rin. Basta nga maganda yung payment mo sa mga previous na inutang mo. So ayun mga ka-interview ha, 6 loan ko na nga sa GCash G-Loan at approve pa rin kahit minsan nagkaroon ako ng late payment. Basta tandaan nyo lang, number 1, keep your account active nga. Number 2, bawi tayo agad pag na-delay tayo sa pagbabayad. Number 3, wag nating i-max out yung offer. Number 4, stay verified. At number 5, maintain tayo ng good trust sa Fuse Lending. Kaya kung may tanong kayo about sa G-Loan, online loans, or tips sa approval, comment nyo lang sa baba mga ka-interview. And ayun nga, don't forget nga to like, i-share, and subscribe na rin para sa more legit loan reviews nga and money tips. So again mga ka-interview, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye! Need quick cash? Welcome to Finbro.ph, your trusted online financial solution in the Philippines. You can borrow from 1,000 pesos up to 50,000 pesos easily and 100% online. Simply visit the website, choose your amount, complete a short form, and upload a valid ID. Approval takes minutes, and your loan is sent via bank, GCash, or e-wallet. Operated by Sophie Lending Inc., Finbro is safe, legit, and trusted. Borrow responsibly and read the disclosure statement before applying. Ready? Click Apply now.